Sa itong programa Tatak Rimulyo, Lupad Negros Oriental, Level Up Dumaguete. So right here, I'm at the Pantawan, and as you can see, there is a Pantawan ng mga kaigsunan. Diri na ang monument ni Jose Rizal. So, mga kaigsunan, it's being made kay Rizal Boulevard man siya. Patod pa sa ato ang pinalanggang mayor. This is Rizal Boulevard. So, dapat ang ibutang diri ang monument ni Rizal. And it shouldn't be at the Quezon Park. So, sakto pod kay it's where Rizal passed. Niagi si Jose Rizal diri. Muna based on history, niagi siya diri paingon sa dapitan. So this is very historical kay on the other end mo tong ang bagalyon na Victoria og dire dapit sa butang ang monument ni Jose Rizal. It'll be 8 feet and it'll be made from bronze, mga kaigsunan. Because we have to also look back at history. So mao na siya ang importante, mga kaigsunan. We'll be a part of history, so we have to also look back at our history. Og diha na nato makita, mga kaigsunan, og diha nato ma-love of asa gyud, no? Diha nato ma-love ang ato ang lugar nga Dumaguete City. So right now you can see the sea is calm. Wapo kayo ning Pantawan. And I don't know, wala gud ko yung idea kung anong ganahan sila atong sa una nga boulevard. Well, ang Pantawan karon is certainly different. Everybody, ato na puta sa ato ang hisgotanan. Ang atong hisgotanan, mga kaigsunan, is about what is traditional politics. Traditional politics, sa daling pasabot, mga kaigsunan, is like ordinary politics, like when mag-bribe mo sa mga tao, yung suhulan ng mga tao, mupabilib mo, muhatag mo mga propaganda, or when it comes to be na kung ikaw po'y magpungko, although, no, not everyone, wala po mo'y mahimo ng taon. Luoy kayo ang mga katawhan. Unsa may service ang ihatag? Why is that? Dili po dagway kay tungod nga wala po siya hibalaan kabahin sa iyahang posisyon. Or basig wala gud sa iyahang bungog ang mga katawhan kundi sa iyahang personal na interest, mga kaigsunan. This is really something that we have to focus on, mga kaigsunan. The way of thinking of most politicians is they take things in the same matter. Most politicians, not all politicians. Kailan tawa, mga kaigsunan? Kung pangutan-on, mga kaigsunan, kung unsa lamang ang gihimo mo dayon ni ipakita dayon nila. Ipakita nila ang ilahang mga awards. Ipakita nila ilahang mga certificates. And wala pa gani na, mga kaigsunan, ipakita nila ng ilahang mga nawong. Nawa pa gani ang eleksyon. Dakan kay mga posters. Sigurado matud pa ang serbisyo. Diin ang serbisyo. Unsa may inyohang giserbisyohan? Usa ra ka tawo, duha ra ka tawo, unom, lima, or pila ka tawo, or wala gud mo kagama og mga projects with impact na tanan mga tawo, like for example Dumaguete City, na makuan na makahimulos ang mga katawhan. Wala ba? Kay murag wala. It's really different to show off your awards. Although okay, kay adunay awards, but was the awards personal or ang awards was for Dumaguete? As you can see, mga kaigsunan, Dumaguete has grown, has leveled up. Dumaguete has become
a second-class city. It has always been mentioned. Kay mo man itinuod, dili ka nang sa ilahang panahon kung unsa na gud lamang of what happened to Dumaguete City, mga kaigsunan. Well, maybe adunay progress, but where was the progress? Like for example, they wished that the boulevard mubalik ang sa unang boulevard. Well, maybe the boulevard to them was good. But to come to think about it, mga kaigsunan, inyo lang taon nangaguba sa balod ang mga agianan. For in fact, it will be constructed. Kay kana mga ang walk path dito sa giingon nila na dito mangibutang tong ang ilahang mga flower pots or masitira. Maigo ganing balod, moigo po ng mga blocks o balod, mga guba na sa balod. Pero sa pagkuan, mga kaigsunan, no, ayuho na, so mahimo po na siya, aduna po na siya sure line protection, aduna po na siya mga wave breakers na naibutang, like same here, like where I am now, sa pantawan ko, makita ko ninyo mga kaigsunan nga makaagi ka, dili na mo balaka na motumba. Kay ang mohitabo ana, mga kaigsunan, is smooth ang pathway. Plenty na po magkontra ana. Kay matud pa nila, it will block the view and everything. But actually no. Mayor Epe thinks that way. Mayor Epe has a vision. Now, compared to mga traditional mayors, kung whatever Dumaguete is, more gunang Dumaguete. That will remain as Dumaguete. But they saw, nakita Manila nga si Mayor Epe paspas man kaayong magkuhan, adunay political will, adunay vision, dali kay ng mga projects, ora mismo once plano para sa kayuhan sa mga katauhan, ora mismo mga kaigsuunan manggawas project, ora mismo mahuman dayon ang project, and once seen, it's appreciated by the people. So that is it. It is not for mga propaganda purposes, and all of his projects are not projects that are useless to the people. So many, no, nagbilib sila sa mga proyekto ni Mayor Felipe Antonio Remulla. And why is that? It is because his way of thinking. Why? Because the way he thinks is para sa kayuhan. He thinks outside the box. And why does he think outside the box? Because he wants Dumaguete to improve. Maogo na siya, mga kaigsunan. Wala niya sa iyang paghunahuna, mga kaigsunan, nga will just remain like the Dumaguete before. Ang iyang manggon, mga kaigsunan, is for the best of the people of Dumaguete City. So he's not like a traditional politician who just thinks of what is now, kado na iguba, i-improve ra. It takes what he can contribute to Dumaguete in order for Dumaguete to improve, mga kaigsuonan. So and that's the main purpose, di ba? For us to improve. Now again, hapit na ang midterm elections, it'll be next year. And we have to find a way, mga kaigsuonan, continue ang progress. We will not remain as the second-class city. So in order for that to continue, we have to look for a person na mapuli si Mayor Epe, nagpadayon sa iyang mga proyekto. A person who has word of honor. Kung unsa iyang pag-istorya, mo sa nang iyang himuon. A person who has nothing in his mind but sa pagtabang sa mga katawhan sa Dumaguete City. Kanamang good, mga kaigsunan, if you have something else in your mind, like you plan this, but you have something else in your mind, kaya that was just for like propaganda, then you might as not well run. You may have everything, you may have all the money, but will that please you? Nga ang imo ang himuon o puhunan, ang kunwari sa pagserbisyo sa mga katawhan. Where will that take us? Asa na mo dala nato, mga taga Dumaguete? Ang mohitabuan ng mga taga Dumaguete, we will go nowhere. We will end up
to a Dumaguete with no development. Sigurado ba? Hey, mga katauhan, we have been there. So let's not go back. Let's not go back. Kinahanglan ang atong pilion aduna sad political will, kinahanglan ang atong pilion adunay sad vision to help or to improve Dumaguete. Not vision para sa iyang kaugalingon, but vision to make Dumaguete a first-class city. And after first-class, believe me, everything will come. Lantawa ron, daghan kayo na ganahan mo invest dire. Adunay dakong mall diha pohon sa New Beach, I mean. Adunay dakong mall pohon karon September will open. And that's because we progress. Pero kung nagpundo rata sa sauna, na unsa dagway mahitabo nato, we will remain stagnant. And wa na goy lami na siya mga kaigsuonan. We will remain stagnant, going nowhere. And Dumaguete, kinsa may ganahan mo puyog Dumaguete kung sige na lamang napundo ta. Nakadaghan ang mga tao karon kay tungod nga adunay mga developments mga kaigsuonan. Now, tradition meaning sauna, if we stay that way, then where will that take us? Asa ta paingon? That question mga kaigsuonan na where will that take us? Kita ra po'y makatubag ana. Kay kabalo kang ano? Kabalo na manguta kinsagoy makahatag og maayong serbisyo, kinsagoy makapadayon sa mga proyekto ni Mayor P. Remulla, and that is Attorney Deo Remulla. O ang iyahang the fighting lady of the council, ang iyahang vice pohon nga si Councilor Carissa Tolentino Magsino. Kay ngano man diha manggod mga kaigsuonan ang tawo nga ang iyang hunahuna sa pagserbisyo o dili sa pagpahatag og propaganda o sa paghatag og suhol, halos tanan ipasalig o iabot na lamang kutob sa pasalig. Kita na manggod na. I know all of you know about it. I know all of you know about the issues. But please mga kaigsuonan, let's not just think of now, but we think of the future. Let Dumaguete progress more through good programs from a good leader. Unsaon na malamang good leader ka, you don't have the vision. Unsaon na good lamang na daghan ka ayo kag awards, yet it didn't really give progress to Dumaguete. It didn't give impact programs to Dumaguete. What will that become of us? Another question. Let's not live a dream. Kay kanang dream manggod mga kaigsunan, damgura na. Kinahanglan lihok, mao na siya. Kinahanglan aduna tay paingnan, mao na siya mga kaigsunan. Dili na siya pwede mga kaigsunan nga kutob rata diha sa dream. Ako ning himuon ni, mo ni akong himuon. Ya wala. Kadungog kang Mayor Epe moingon ako ning himuon ni. Mukitingala ra mo uy. Kano man usa man gitukod diha? Kay mo na. Diya, ang iyang mga projects is ora mismo. Karon dayon aduna na. Wala na istorya-istorya. Diya na paghuman sa project, diya na siya pangutan-on. Para usa man ni Mayor, usa man ni siya. Diya na po na siya mo explain. Matay nindot kay ni siya Mayor. This is good. It's a good project. And his projects connect to another project. I always been mentioning this. Connect to another project and another project. And that's where the success comes from. It's not for his own benefit, but it's for us. Dili ni siya para sa iyang kugalingon. Pero apan, kung ang kanang usa ka leader or sa liderato, wala na sa iyang hunahuna. Ang iyang hunahuna ra is for his own kugalingon. He cannot give that right projects. Kaya ang iyang hunahuna are kickbacks, commission. Mao na. Otherwise than that, ngano man? Ngano wala man kahimog ingon anak mga projects? Or maybe he doesn't have the vision like Mayor Epe Remulla. You know what? Going back, kaning manggong ato ang pagbutar, dili ni siya pamugos. It is based on our mind. Ang amo ra gihimo sa team Lupad is to tell you kung unsay mga plano. Kaya ang plano manggod
is to continue the programs of Mayor Epi Remulyo. Mo na plano ni Attorney Deo Remulyo. Plus batanon pa gyud sa Attorney Deo Remulyo, so daghan kay siya gihuna-huna nga mga kaayuhan na mahimo diri sa syudad sa Dumaguete, mga kaigsunan. Attorney Deo Remulyo, mga kaigsunan, he's not ignorant in government service. And he doesn't live a dream that cannot be reached. Ang iya hamanggod is giving good service, giving good governance to the people of Dumaguete City. Ila gikontra kay nangaon kuno sa mga karinderya, kapakitag tao. Dili kanang iyang pag-atos mga karinderya, but to enjoy the food, to show ang mga tao kung unsay mga pagkaon sa karinderya. Kita ba kang ningon siya nga, pili ko kay nakaon ko sa karinderya. Kung mayon lang obvious, inana man gud mga tradisyonal. Inigkaon diha mo pakita, mo gama-gama dayon ng mga gig nga kabahin og mga hugot para ipakita ra. Inana man na. Pero kana si Attorney Deo, if you get to know him personally, he's not that kind of leader. Dili siya propaganda. Dili siya kanang mga propaganda nga sus bisag unsa lamay hunahunahon in tawon. Mo joke din mo katawa siyang joke. Dili na ingon ana. Ang iya ha, he's focusing. That's why he goes to different barangays. Kabalo ka nga no? He goes to different barangays, mga kaigsunan, para ipangutana unsay ilaha, kamusta na sila. So when makadaog siya, kabalo siya. Unsay mga serbisyo na iya ipanghatag. That's consulting. That's not ngayon nga pamulitika. Mao man na iya ha. Kay, syempre, those people in the barangays, when you go to them, they will talk to you, they will let you know of how they feel, what's their problem. Oh, that's where everything will start. You can't just sit down then when you're in position, that's the time you go around the barangays. Kay katong going around the barangays, mungunay pamulitika. No, do not think negatively. For in fact, dili gud angay i-think negatively aning tawo nagabuhat og mga positive. Oo. Pero kanang tao usually, no, not every time. Kanang tao na muting og negative, pag hunahuna, ang kalamitan yun ana mga kaigsunan. Sila mo'y daotan. Kay ibo may ilagi hunahuna. Kanang magong tao manggon mga kaigsunan, no, na mayon dayon nga, wa na gapakita ra, binulala ra, gapakita ra, gahinambog ra, dili. Sama siyang amahan. Gayon, di Mayor Epi Remulyo, gayon na nila, bulala. Bulala bago na maghisgot kag tinuod, mga kaigsunan. Di man guna. Pero in fact, ang iya gipanghimong mga projects, muy nakapasaka, muy nakapaangat sa Dumaguete, o pati sila, ang nanguntra niya, naangat pudsad og apil, naila pudsad og apil. Pero that's really understandable. Kay dool ang election, daghan kay nimo gawas og mga chit-chat. But is for us mga kaigsunan na sa ato ang pagpili, na tinud-anay mga kaigsunan. O kinsay tinud-anay na muhatag og maayong serbisyo. Mauna siya mga kaigsunan. So, mga kaigsunan, this is the time that we should think of who. Dili ta mo padala sa mga kung in kaso dawaton kung adunay hatag. Pero in times of voting, we have to think of it right. Muna yung nga vote wisely. Okay, they will be in service for us for 3 years o wala silang bungog ng ilang pagtabang sa mga katawhan. Saan na lamang ta? Ay sa diira. Kaya at least nakakuanta, nakadawat na niya. So may nakadawat nimo. Pagkahuman na mga programs, mahimo, wala. Or adunay programs pero dili na noon makasalir. Kaya dili wala impact. Lisod na siya makaigsunan. Muna giingon diha ang kita maoy kadala. Muna isilsil sa itong aning patakan mga kaigsunan na dapat tamo ninuod mga kaigsunan. Kana dili ta maingon nga mo padala ra ta ba. Mo ko na si tawhana nagkuan ako. Naghatag na ko muuni. Dili na hunahunahon ang makahatag og kayuhan. Dili ka nang unsay mga gipangsulsol. Mao na siya. So, mga kaigsunan,
Wala tayo igong oras. Ang ako lang mga kaigsunan, let us choose Attorney Deo Remulyo para sa ato ang mayor pohon o ang ato ang vice pohon is the fighting lady of the council, Councilor Carissa Tolentino Maxino, o ang ilang mga councilors. Kay inaana gyud mga kaigsunan na diha gyud ta mo dapig sa makapaangat nato. Diha gyud ta mo dapig mga kaigsunan sa mga tawo nga makahatag og good governance, good public service, not good in talking. And after that, they will be like forget. Kanang ingon ana mga kaigsunan, no? Mahimo na lamang muratag maingon lamang ko nga abali unsa na gud lamang ni kaning pantawan karon. Oh, kaning pantawan unsa na gud lamang ni kung lain ang magdala. Naghanda ko kani pang butang sa iyahang pare siyang kugalingon nga benefit dili na nimo tiyada. Kabalo ka diha dool sa galyon tukura na og atbang, tukura na siya og Jose Rizal Monument. Kay diri man god sa dagat diri naagi si Jose Rizal ana paingon sa dapitan. So that is us to know. That is history. Yeah, nindot kayo Rizal Boulevard adunay monument ni Jose Rizal. That's bali nindot. Ang uban mga mayor nakahuna-huna nagtukod og nadugay na lamang. Dito Manila gibutang noon si Jose Rizal sa Quezon Park. Pero that's no problem. That was the anahitabo na. Pero karon naana ta kani Rizal Boulevard ang Pantawan naanay Rizal Monument. So dako kayo ta kanang ikalipay na history is seen in the Pantawan. Dili ra ang Pantawan para sa lugar na maglingaw-lingaw ang mga katawhan, mag-practice, magsayaw, magkantahanay, maglipay-lipay sa pailagi pang practice diri. Pero this is a place to know history. Mo na nindot. Alright mga kaigsunan, wala na ko tayo igong oras. Salamat sa inyo paglantaw sa itong programa. Tatak Remulyo, Lupad, Negros Oriental. Kini inyong ubos na lagad si Douglas Nazareno via Breaking News Media. God bless you all.